2,726 po na reported cases sa buong region. Kung ikukumpara po natin ito from last year, medyo nagkaroon po tayo ng pagbaba, no? 13.9% na pagbaba. Dahil last year, 3,166 po yung dengue cases na nai-record natin, same time period. Dok, meron ba kayong tala po dyan kung ano pong province yung nakapagtala ng pinakamaraming kaso po nito dito po sa ating rehiyon, na syempre kabilang na po ang probinsya po ng Pangasinan at lungsod po ng Dagupan? Yes ma'am, no, although hindi natin kasi gustong i-preempt, no, yung pagtatala din ng ating mga provincial health office ng kanilang mga kaso. I guess mas maganda po, no, na itanong natin sa ating mga PHO yung ating pong mga kaso per province po. Yes po, Doc Roel. Ayan. Doc, papaano ba maituturing na nagkakaroon ng tinatawag po na tawag doon outbreak ng sakit po na dengue na naitatala po sa isang lugar, Doc? Yes, ma'am. Meron po kasi tayong sa surveillance and epidemiology. May tinatawag po tayong alert threshold at epidemic threshold. So itong mga threshold na po nito, no, ay kino-compute po base doon sa 5-year history ng mga kaso. So pagsasama-samahin po, no, yung bilang ng mga kaso sa isang lugar sa loob ng 5 taon at gagawa sila ng parang line graph kung saan ito po yung tinatawag nating threshold. Ngayon po, kapag ang isang lugar ay nagkaroon ng kaso na mas mataas doon sa alert and epidemic threshold, doon po natin maaaring sabihin na yung isang lugar na po na iyon, no, ay maaaring meron na pong outbreak ng dengue. Yan, Doc Roel, paano po yung ginagawang mga hakbangin ngayon ng DOH? Siyempre katuwang po ang mga pampublikong pagamutan dito po sa ating rehiyon. Especially yung pagtatatag o pagkakaroon po ng mga dengue fast lane sa mga pagamutan para po agad po na mabigyang katugunan ito pong mga kaso po, hinihinalang kaso po ng dengue sa ating rehiyon. Sa atin po, sa Department of Health, naglabas naman na po tayo ng ating pong memorandum na ang lahat po ng mga hospital, government man po, no, or private, ay magtalaga ng kanilang dengue fast lane. So tama po kayo, naka-open po yung mga dengue fast lane natin, no, sa ating mga hospital. At kapag may isang pasyente po na hinihinala or may sintomas po, no, ng dengue, maaari po yung dalhin sa ating mga hospital at hindi na po siya pipila pa, no, at kailangan pa pong maghintay kasi alam naman po natin na pag dengue, kailangan po ng agarang medical attention. Okay po. Doc Roel, para po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers, kasi minsan, kapag may mga pagkakataon na nakakaranas po tayo ng ilang mga sintomas, akala natin mga simpleng ubo lang, o simpleng sipon lang, o kaya sinat lang dahil sa tayo po ay naulanan, para kahit papano mabigyan po ng sapat na kaalaman na ito pong mga kababayan natin na huwag ipagsasawalang bahala yung mga nararanasan po nilang mga symptoms, Doc. Yes, ma'am. Ang sa dengue, ma'am, pinakauna po nating mararamdaman, no, ay yung lagnat po ng 2 araw o higit pa. Ito po ay high-grade fever, no, or mataas na lagnat. Maaari po itong 40 degrees Celsius pataas. Maaari din pong magkaroon ng panghihina, pagsusuka, pananakit ng katawan o yung mga kalamnan natin. Yung ibang pasyente po natin, no, nagkakaroon po ng pagdurugo ng gilagid or pagdurugo ng ilong. At yung ibang pasyente po din po natin ay nagkakaroon ng pagpapantal o yung mga rashes. So again, kapag meron na po tayong mga ganitong sintomas, no, napakahalaga po na pumunta sa ating mga ospital kasi ang dengue po, maaari po talaga yung makamatay, lalong-lalo na po, no, kapag hindi siya nabigyan ng agarang atensyong medikal. Dok, kailan ba maituturing na nasa late stage na o delikado na yung nararamdamang sintomas ng isang individual na kinapitan po ng sakit po na dengue? Actually, ma'am, ang dengue, maaari po siyang magkaroon ng mga severe na complication, no, katulad po ng dengue hemorrhagic fever, ibig sabihin meron pong pagdurugo, no, at doon sa inyong katawan at bumababa po yung level ng platelet
o yung isang part po no ng ating dugo. Mhm. So kapag ka ito po no ay nagkaroon na ng ganitong mga sintomas, napakahalaga po talaga na hindi na magpatumpik-tumpik at pumunta na po agad sa pinakamalapit na hospital. Kasi sa ngayon ma'am, yung mga kaso po natin no ng dengue ay kinakailangan pong mabigyan ng agarang medical attention no para hindi na po magkaroon ng mga severe complications. Mhm. Ayan, Doc Ruel, mula ba nung buwan po ng Enero hanggang sa kasalukuyan, meron na po bang naitalang namatay o nasawi dahil po sa dengue dito po sa ating nasasakupan? Yes ma'am, unfortunately po no, meron na po tayong pagkamatay dahil po sa dengue. Mhm. Let me just confirm po ma'am no. Mhm. Ayan. From January ma'am to June 27, nagkaroon po tayo ng 8. Mhm. 8 po no na deaths dahil po sa dengue.